And finally, ito na nga ang aming pangatlong araw na galaan dito sa Cavite. Hi people! Silay Vlog here! And welcome to my vlog! Bali, ito na nga ang aming pangatlong araw dito sa Cavite. At kung napanood mo nga yung nakaraang video ko na sinabi ko ngang pupunta nga kami sa bundok, ay ito na nga yung sinasabi ko. Bali nga ngayon ay nandito nga kami sa bayan ng Bayle na sakop pa rin ng Cavite. Bali, pupunta nga kami ngayon doon sa bahay ng tita ko na kapatid ng nanay ko. At nung sinabi ko ngang bundok, ay hindi nga ako nagsisinungaling kasi nga talagang bundok nga dito. Simula nga nung pagbaba namin doon sa tricycle na sinakyan namin papasok dito, medyo malayo-layo pa nga yung lalakarin namin. At dahil sa maulan nga ngayon, medyo maputik nga yung daan at madulas nga din. At dito nga sa kanila, iilan lang yung bahay at napapaligiran talaga sila ng mga kakahuyan. At bukod nga doon, mahina nga rin yung signal dito. Talaga mong hahanapin mo pa nga kung saan. Pero kahit ganun pa man, talagang hindi ko nga nagagawang hindi magpunta dito sa tuwing nandito nga ako sa Luzon. Kahit sobrang layo nga dito yung biyahe at sobrang hirap nga ng daan, talagang tsinatsaga ko nga para makarating nga lang dito. Kasi bukod nga sa masarap matulog dito kasi malamig at tahimik ang paligid, masasarap din yung pagkain nila dito. At higit sa lahat, yung pinakapaborito ko nga binabalik-balikan dito yung mga tao. Kasi sa totoo lang, sila nga yung isa sa mga pinakapaborito kong tao sa buhay ko. At kung mapapansin nyo nga, yung pamangkin ko nga ayaw na nga ring umuwi at gustong-gusto nga dito, kaya nga yan umiiyak. At syempre, dahil tita ako, hindi pwedeng hindi ako bully. Kasi lalo kong ang pinapaiyak. Talagang nakikiusap nga siya dyan sa nanay niya na hindi na nga muna sila umuwi. Kaso nga lang, hindi nga pumayag yung kapatid ko kasi nga absent na nga sila nung Lunes. Kaya naman wala na ngang nagawa yung pamangkin ko, kaya iyak na nga lang siya habang paalis. Kaya nga sabi ko, sa susunod na babalik nga sila dito dapat nga bakasyon. At dito nga ay isa nga rin si Gayo sa mga bully kasi nga kung ano-anong sinasabi dun sa pamangkin ko para lalong umiyak. Isa nga yan sa nabibilib ako kay Gayo kasi lahat nga ng kapamilya ko kasundo nga niya. At yung pamangkin ko inaanak niya nga rin yan sa binyag, kaya close na close yan sila. Medyo naaawa nga ako dyan nung paalis nga sila kasi hanggang dito nga sa may labas nakikiusap pa rin siyang hindi na nga muna sila umalis. Pero hinayaan ko na nga lang din kasi ayoko rin naman silang umabsent sa trabaho at sa eskwela. At pagkaalis nga nila, ito naman yung inatupag ko. Bali, nagpadingas nga ako dyan kasi magluluto nga kami ng ginataan at nag-request nga si Gayo. Basic nga lang sa akin na magpadingas kasi sanay na sanay nga ako sa ganitong lutuan kasi ganito nga yung lutuan namin simula nung maliit hanggang sa paglaki ko. Ang tanong, lumaki ba? Dito nga tapos na nga namin hiwain yung mga pangsangkap at tapos na nga rin magkayod ng nyug yung kapatid kong lalaki. At dali-dali ko na nga isinalang para nga maluto na kaagad at makakain. At habang nakasalang nga yung niluluto ko, pumunta na nga muna ako dito sa likod bahay nila at sinilip ko nga yung mga alaga nilang biik. Meron nga silang 10 biik at puro nga maiitim kasi mga native nga sila. Ang cute pa nga nila at gusto ko pa nga lumapit dyan, kaya nga lang hindi nga ako lumapit kasi nga mukhang galit yung nanay nila at hindi nga ako kilala. At ganito naman yung itsura dito nga sa likod bahay nila. Literal nga na napapaligiran sila ng mga kakahuyan. At dito nga sa baba ng bahay nila meron nga sila ditong sapa na masarap paliguan kasi sobrang lamig nga ng tubig. Yung tipong parang may yelo yung tubig, ganon. Kaya hindi mo talaga ako mapapaligo dito ng maaga kasi ang lamig-lamig nga ng tubig. At habang binivideohan ko nga yung paligid ng bahay nila, napapaisip nga ako dito. Sabi nga ng isip ko, kung hindi nga lang Tagalog yung salita nila dito, parang daig pa nga yung nasa Iraya ako. Para sa hindi mga nakakaintindi kung ano yung Iraya na sinasabi ko, i-explain ko na nga rin. Bali dun nga sa amin sa Samar, yung tawag nga dun sa mga lugar na mahirap puntahan ay Iraya. Yun ba yung pupunta ka doon, nagamit niya yung mga bangka or mahirap ngang puntahan talaga. At ayan nga si Gayo, hayahe pa nga siya ditong nakahiga pero tinawag ko nga siya kasi magpapasama nga akong maligo. Kahit malamig yung tubig, ligo-ligo din pag may time at hapon na. Ayan nga't pababa na nga kami sa sapa pero pinag-ingat ko nga si Gayo kasi nga medyo madulas nga talaga yung daan pababa. Buti na nga lang at meron nga silang ginawang hawakan dito pababa kaya naman hindi siya masyadong nahirapan. Bali nang hiram nga lang ako ng palda dito sa tita ko para hindi nga mabasa yung damit ko at mahirap nga magbitbit pa uwi pagkabasa yung damit at mabigat. Tinesting ko pa nga yung tubig dyan kung kaya ba ng powers kong maligo kasi sobrang lamig talaga. Pero sa una lang naman pala malamig pero pag nakapagbuhos ka na nga sa katawan masarap na ngang maligo at parang ayoko nang tapusin. Bali dito nga sila kumukuha ng tubig na panghugas at panglaban nila. Malinis nga yung tubig dito kasi galing nga yan sa bukal. Medyo malabo nga lang ngayon yung tubig kasi panay nga ang ulan. At habang naliligo nga ako dito inaasar ko nga yung tita ko. Sabi ko nga iihi ako dito para umagos doon papunta sa kanya. Bilib din kasi naman ako sa tita
akong yan kasi kahit kahoy yung lutuan nila, ay mapuputi nga yung mga kaldero nila. Kaya naman, karamihan nga sa mga kaldero nila, butas na nga sa kakukuskus niya. Talagang simple at payak nga lang talaga yung pamumuhay nila dito, pero masaya. Ganito nga din sana yung gusto kong buhay, kaya lang alam kong hindi kakayanin dito ni Gayo. At mukhang mahihirapan nga kami dito kung dito nga kami titira kasi hindi ko nga alam kung paano hanap buhay ang gagawin ko dito. Kaya siguro mas maganda nga na nga yung ganito, yung pabisibisita na nga lang. Pero panigurado ako na simula nga ngayon, taon na naman yung bibilangin bago nga ako makabalik ulit dito. Kaya naman, laking pasasalamat ko nga ngayon sa technology kasi nauso na nga yung cellphone at madali na nga lang magkausap-usap. So ayun lang naman yung nangyari sa amin sa aming 3 araw na gala dito sa Cavite. Maraming salamat sa panunood and see you on my next vlog!